Hello, hello. Good morning po mga suki ko. So, gusto nyo rin bang matuto gumawa ng ganitong design na kortina? So, kung nakita nyo po, meron po siyang tawag dyan, kombinasyon. So, meron siyang kulay green at saka siyang meron printed and plain. So, mapapansin ninyo, ayan, doon sa taas ng kortina, meron po siyang plain na kadugtungan. So, yung tela nga po pala niyan is Cretonne at saka yung plain naman is Katrina fabric. Ayan. So, pag tinignan nyo, sobrang ganda niya. Ayan. Ito po kasi yung mga nakikita ko ngayon doon sa Facebook na meron ako nakita na isang mananahi din na gumagawa siya ng ganyan. So, at the same time, nagtuturo din siya doon sa Facebook. Shout out kay Mami Hasmin Ortiz. Ayun, thank you so much. So, ito na yung ating tela. Ang plain niya na green is, nagsukat po ako ng 5 inches. 5 inches po yung sinukat ko para tawag dito, hindi ako magkulang or magsobra. Ay, di baling magsobra, wag lang magkulang. So, ito naman printed na ang code po niyan is Sylvia Green sa Cretonne. So, marami kayong makikita sa mga shop online. So, ito naman grommet ay 8 lang. 8 ang tawag dito, 8 ring, 8 bilog. So, equivalent niyan, 4 naman yung kanyang magiging scallop. So, yan nga, ginupit ko na yan. So, medyo mahaba po yung grommet na yan. So, ang kailangan diyan is puputulan nyo pa. So, yan nga, pag napansin nyo, pinutol ko pa. Ilalabas nyo yung parang plastic niya na panglock. Ilalabas nyo po, yun o. Inaano ng daliri ko. So, in total, pag sinukat nyo yan, pag hinati nyo, ang magiging total nyan is 28.5. Ayan. So, gupitin nyo lang po yung sobra. Kasi, pagka hindi nyo ginupit yung sobra, ang napansin ko kasi nung una, hindi ko ginugupit talaga yung sobra. Kasi sabi ko para maganda, mahaba yung kanyang nasa gilid. So, hindi pala maganda kasi pagka sinabit mo yan, magbiblink, magbebend siya. Hindi siya diretso yung ano. So, yan, susukatin nyo. Kagaya nga ng sinasabi ko, kailangan sukatin nyo yan. So, ang size niyan, 28.5. And then, mag-uumpisa tayo dyan sa plain. Dalawa nga yung ginawa kong ganyan kasi nga, di ba dalawa yung printed. So, ang gagawin nyo naman din, susukatin nyo rin yung plain. Ang gawin nyo muna dyan, hanapin nyo muna yung gitna. Pagpantayin, and then, hahanapin yung gitna diyan. Kailangan, gitna. Ayan. Tapos, hanapin nyo yung 28.5. Ayan, susukatin nyo muna. So, maglagay kayo doon sa mark 28.5. So, bali kasi pag 28.5 kasi ay mayroon siyang sobra sa gilid na 1.5. Sa kabilang gilid naman 1.5 din. So, yun na nga. Ayan. Inayos-ayos ko muna yung camera para makita nyo mabuti. So, ayan, di mapakali ang lola nyo sa kakaayos ng camera. So, start na tayo mga mi. Okay. So, mag-start na tayo para mabilis. So, ang ginawa ko nga dyan, pinalitan ko muna pala yung aking yung aking tawag dyan, sinulid. Kaya natagal-tagal ako. Okay. So, ngayon, hanapin nyo na yung marking nyo. Kung mayroon na kayong marking dyan, tignan nyo mabuti. Ayan yung marking nyo. Before kasi ganyan yung paggawa ko, pinofold lang. Pinofold sa gilid, tapos iibabaw ko yung grommet.
So ngayon, hindi ganun ang gagawin natin. Kasi sa totoo lang, napapangitan ako doon. Hindi ko gusto. Hindi ko nagugustuhan yon. Mas nagugustuhan ko yung tinuro sa akin dati nung aking mentor. May nag-mentor kasi sa akin. Actually, may nagtuturo sa akin na anong tawag dito, na nananahi dati. So, ayan nga. Meron pa tayong kulay. Hinanapan ko muna siya ng kakulay niyang green. Dahil yung nakalagay dito na sinulid na neon green, hindi masyadong dark siya. So, mas maganda pala yung yung kamatch talaga niya, no? Dito lang kasi ako nabili sa palengke namin. Kaso lang ngayon, meron na po pala tayong pwedeng bilihan dyan sa Shopee, sa TikTok, ayan, sa Lazada, ayan. So, ilalagay-lagay ko na lang din yung mga binibilihan ko dito ng grommet at saka yung binibilihan ko ng sinulid, yung mga link niya. So, start na tayo mga mi. Kung napansin niyo, pataob siya. Pataob yung gawa ko. So, yung right side ng tela at saka right side ng grommet, pinagsama ko. Ayan. Okay, ganun daw. Sabi nung aking kamay. Nakikita nyo, ayan. Right side ng tela at yun namang isa ay, ayan. So, pataob naman ang gagawin. So, ayan, kasi yung plastic niya, paano malalaman na pataob? Yung plastic na lock ng grommet ang iilalim mo. So, ganun siya, ha? Okay. Medyo malayo pala itong natin. So, paano ba to? Wait lang. So, ayan na nga. Para mas kitang-kita nyo, nilapit ko yung camera. So, ayan. Itatahi nyo muna sa una yan sa harapan. Right side, wrong side, ganyan. So, yan yung magiging likod, yung wrong side na yan. Yung right side naman tinaob ko para makita nyo mabuti, ha. Kaya nilapit natin yung camera. So, ganyan nga po. Dire-diretso lang yan. Dire-diretso hanggang sa matapos. Ito kasing video ko na to, hindi ko nilagyan ng bilis-bilis na para makita nyo naman masyado. Mahirap din po kasi kung pabilis-bilis. Ayan. Okay, diretso lang. So now, kung napansin ninyo, ayan na siya. Babaliktarin nyo naman. Okay? So, pabaliktad naman yan, ganon. Babaliktarin nyo lang. Napansin nyo, lumabas na yung right side niya. Yung, ang tawag dyan, yung goma. So, ayan, ayusin nyo lang. Tapos, pagka nagtatahi kayo, babatak-batakin nyo, hatak-hatak ng konti. Hahatakin nyo kasi para hindi siya lumuwag. Okay? So, ngayon, tupian nyo lang doon sa tatahiin nyo. Itupiin nyo lang mabuti. Ganyan. Hatak. Pagka hatak-hatak nyo siya, hahatakin nyo mabuti. Huwag kayong magmamadali, ha. Huwag kayong magmamadali. Kailangan hahatakin nyo siya pag ganyan. Hatak. Ayan. Hatak. Ayan. Basta dire-diretso lang naman yan hanggang sa matapos. Okay? So, ayun nga, tinimisto na natin yung video dyan para mabilis lang. Basta pagka tinatahiin nyo na yan, lalagyan nyo ng topping doon sa may taas niya. So, hahatak-hatakin nyo yan, hatak lang. Kailangan kasi yung walang lolobo doon sa gilid, ha? Hindi siya lolobo. Kailangan, tawag dito, pantay na pantay or flat na flat siya. Wala siyang excess. Okay? So, ngayon, ganyan ang nangyari. Ayan, dire-diretso lang hanggang sa matapos. Okay? So, pag natapos naman na, ayan na yung nangyayari. So, ganyan na yung magiging design niya or yung outcome niya. Ayan. So, napansin niyo yung dito sa may taas, hindi siya
palabas-labas. Hindi siya palabas-labas, hindi kagaya nitong unang nagawa ko. So yung unang gawa ko na red, ayan, nakita nyo, nabubuka yung puti. Nabubuka kasi nga nakatapping lang yan, nakataps lang yan doon sa red. Yung una kong ginagawa ganyan, tinitiklupan lang doon sa pagpatapping. Pero yung pinapagawa kasi dati sa akin ng mentor ko, yun yung ginawa natin sa green ngayon. So mas maganda yun. Mas nagagandahan ako mga mi kaysa dito sa red na to. So yan na nga yung una na yung gagawin natin palagi. I-try nyo yan, mas maganda. Ayan. So now naman ang gagawin natin ay papantayin. So hanapin nyo muna yung gitna, hanapin nyo po muna yung gitna, tapos yun, o yan, nahanap ko na yung gitna nya. So lalagyan ko ng nuts. Yan. Oop. Oho. O yan. So ginupitan ko nga, ang tawag kasi doon nuts. O kaya ay anong tawag dyan. So pag pinantay nyo naman yung puti, bawasin nyo naman yung sobra. So binawasan ko lang, konti lang yung bawas nya. Kailangan kasi ayan, alisin nyo yung mga pabukol-bukol-bukol dyan ng mga sobra-sobra, no? So ngayon, ayan, nakita nyo. Oh. Yan naman, at saka itong printed tsaka yung plain ang pagdidikitin or pagdudugtungin. So hanapin nyo naman din yung gitna ng printed. So yung gitna naman ng printed, yan, nilagyan ko din siya ng cut para dyan siya ayan. So dyan mo naman papatong itong una nating ginawa, yung pinakadugtong nya. So ganyan ang paggawa. Ayan. Tapos itatahi nyo yan dyan sa may gilid. So sobra nga yung dyan, sobra yung green. So ang gagawin natin dyan, nakita nyo, napansin nyo, dapat 1/2 inch lang yung green na sobra. So dito kasi sobra siya ng mas malaki, kaya ang ginawa ko, ginupit-gupit ko muna. Kailangan pantay, kasi pag hindi yan nagpantay, malaki yung kakainin niya na tela, sayang naman, no? So ayun nga, nilagay ko pa rin yung nuts nya. Malaki yung kakainin na tela, sayang naman yung matatahian nyo doon sa printed, no? Tsaka ito naman, kaya ako naman pinantay para at least makita nyo talaga. Pero kahit hindi nyo napantayin, okay lang yan, kasi hindi naman yung tela ang susundan natin, no? So ang susundan natin ay yung puti na grommet. So ngayon, ang gagawin natin, ilalatag natin yung yan, yung printed. Yan. So ilatag natin yung printed at saka natin pagdudugtungin na. Ayan, mabusisi ang lola nyo pagka nag-upload ng video ng mga tutorial. So ayun, nag-alarm lang pala. Kaya na-stop yung video natin. So ngayon, dito tayo sa gitna, titignan nyo mabuti kung asaan kayo sumusunod. Ako ang sinundan ko, yung kulay dark na dahon. So titignan nyo mabuti yung print ng tela at baka mamaya iba, pabulusok or mali, no? So yan na nga, nilagyan ko na ng gitna. Okay, itatapping mo naman ngayon yan, itataps mo right side to right side na siya. So ganun na, lagyan natin ng safety pin para hindi siya kung saan saan pupunta, no? So ganyan po ang mangyayari. Safety pin, lagi nyo pong lalagyan ng safety pin. So masipag lang kayo dito sa pananahi. Alam nyo ba, ako hindi naman ako sobrang magaling, hindi ako marunong manahi, pero marunong na ako mag-repair ngayon, marunong na akong bumuo ng damit, marunong na akong yung gumawa ng kortina, marunong na ako gumawa. Ang hindi ko na lang kaya gawin yung slacks.
slacks lang ang hindi ko na kayang gawin, pero pag-aaralan ko yon bago pasukan ulit. Sa ngayon kasi medyo nai-stress ako, kaya hindi ako makapag-concentrate. So ngayon, ayan, pantay na. Actually, itong ating printed sobra. Sumobra siya. Ayan, tinanggal ko nga uli yung aking ang tawag dyan, tinanggal ko uli yung aking ginawa kasi hindi ko pala nalagay sa gitna yung nuts niya. Ano ba yan? So, yun nga, gaya ng sinasabi ko po sa inyo, lagi nyo pong hahanapin yung gitna bago kayo magdugtungan. So, ayan, nilagyan ko na ng lapis, nilagyan ko na rin ng nuts. O, pangalawang lagay. Ayan na yung totoo daw niya na nuts. Ano ba yan? Na doble pa, diba? So, ganyan sa pananahi, nagkakamali. O kailangan lang masipag ka talagang patience, be patient sa pananahi. Pero alam nyo ba, kung nanay kayo or may edad-edad na, kasi dito sa Pilipinas may mga age limit, no? Unlike sa ibang bansa na kahit hanggang 80 anyos pwedeng magtrabaho. So ako, para sa akin, kung ako lang yung masusunod, wala namang age limit, 'di ba? So hindi naman kasi tayo. Pero mayroon tayong pananggalang diyan sa mga age limit na 'yan. Magtahi-tahi po tayo kasi ang pananahi dito po walang age limit. Kasi yung itsura kasi natin sa buhay natin kasi, alam nyo ba, tumatanda kasi tayo. So aminin natin at sa hindi, kumukulubot ang mukha, pati mga kamay, nadideform. Ano ba yan? Nag-iiba yung ating katawan. So ayan, itatabi ko siya. Wait lang. So ayan na nga mga mi, dahil tapos na tayo. Nakita nyo po yung grommet. Yung grommet, yan yung white. Tapos papadaanin nyo yung needle dyan sa mismong gilid lang. So kailangan hindi nyo maitahi yung puti. Hindi nyo maitahi yung puti kasi yan yung magiging basting natin kung ano yung tawag dito, ititiklop. Ayan. So ayan nga, yan yung magiging basting nyo. Kailangan po wag yung tahiin yung puti, ha. Wag yung tatahin. O, tignan nyo yung daliri ko, nilalagay ko lagi doon para makita nyo po na hindi po siya tahi. Yan, dahan-dahan lang naman kayo, wag kayong magbilis-bilis. Kung medyo kabisado nyo na, pwede na kayong magbilis-bilis, ano po. Pero kung bago pa lang po tayo mananahi at nagpa-practice pa lang, ay di, ayun na nga, yung sinasabi ko, dahan-dahan lang. Ayan, kahit ako nga, matagal na ako nananahi, 2018 pa, pero nagkakamali rin. Kaya mas maganda po, susundan nyo yan. Okay? So ayan, hanggang sa matapos. Yan na. Diba? Nakita nyo ba? Ganda ng kulay, Sabi doon sa Pantone, sa Google, year 2026 daw, color of the year yan. Pero alam nyo ba nung nakaraan, naggano na naman color of the year, pero hindi naman na tuloy. Ang sabi, color of the year, das future das. Bandang huli, pag mocha pala. Mocha pala. So ayan nga, napansin nyo, ipapaloob nyo ngayon yung, ilalagay nyo po sa loob ngayon yung ating pinagdugtungan. Ipapasok nyo yan sa loob. Di ba? So ganyan ang mangyayari. Bubuklatin nyo yan, and then yan yung ipapasok sa loob. So lalagyan nyo uli yan ng safety pins. Yan, ayusin nyo muna bago nyo ilalagay, no? So lalagyan nyo na naman po yan ng safety pin para naman po ay hindi po siya kung saan-saan na naman magpupuntang lupalop. Okay?
O, ayan, nilalagyan. Mag-ingat lang po kayo sa paglagay ng safety pin kasi nga po ay baka po kayo matusok. Ako ay palagi ako natutusok-tusok sa ganyan, no? So, yan nga. And then, paano naman natin tatahiin ng pantay? O, so, sa pagpantay naman yan, pagtahi, pantay pata lang. So, mas makikita nyo yan, mas maganda na siya. Okay. So, isusum ko ulit. O, ayan na. So, ngayon, babaliktarin nyo na naman. Okay. So, dito naman tayo magtatahi sa taas. Itataping natin dyan. So, pantay pata lang po ang gawa dyan. Pantay pata. So, bakit ano yung pantay pata? Pantay lang dyan sa put niya. So, yan yung magiging guide mo. Tatayin mo lang dyan and then ipapantay mo lang yung blue. Yung blue dito sa kabilang gilid. Ayan. Tapos, hatak-hatakin nyo lang po yung plain papunta sa kanan at yung printed papunta sa kaliwa. Para ma-stretch siya na mabuti. Okay? So, dapat pantay lang. Huwag nyo lang madaliin. Ganyan lang talaga. Pag medyo sanay na, ay di tsaka tayo magmamadali. Ano po? So, ganun lang. Ayan. Ang ganda niyan. Ang ganda ng magiging kalabasan niya. DIY siya. Customize siya. Naka-customize. Mayroon akong nakitang mga gumagawa-gawa na niyan. Pero, syempre, hindi ko naman ginagaya-gaya. Pero, nung nakita ko nga yung iba, nakita ko na gandahan naman ako. Kaya sabi ko, maglalabas din ako ng ganito kong pantinda. So, ayan nga po, nag-start na tayo niyan at may mga picture na rin. So, yan. Alam nyo ba sa pananahi? hindi, kung ano, gusto ko nga minsan, alam nyo, makikipagtahi ako. Kaya lang sa ngayon, nagmo-module kasi tayo ng ETF, di ba? So, may ETF program tayo, kaya hindi tayo makipagtrabaho sa iba. Pero sa pagtapos na natin, makikipagtahi ako doon sa Clark. Gusto ko sa Clark pumasok sa mga kumpanya, ganyan. Yan, para matuto tayo sa pagbibusiness pa rin. Yan. Okay. So, ayan na nga, kung kitang-kita nyo naman siguro kung paano ko ginagawa. Dire-diretsuhin nyo lang. Huwag kayong magmadali ha. Hindi naman nakukuha sa pagmamadali po yung ganyan. Tingnan nyo, pinapantay ko talaga. Meticulosa, ano. O, kailangan pantay. Okay, so tapos na yan. Okay, o, tanggalin yung mga himo-himol-mol dyan. O, diba? Meron na siyang panibagong design. So, ayan na, pinagtatanggal ko na yung safety pins. Oh, now, papakita ko na sa inyo. Oh, yan na. Oh, diba? Wala na yung dugtong. So, makikita nyo na yan. Oh, ang ganda na. Tapos, kung napansin niyo, sobra nga yun ng, ilan ba yan? Parang 1.5 o 2 inches. 1.5 or 2 inches. Kasi itong ating Cretona naman ay 64 inches. Kaya, ang sobra niya pala, 2 inches sa kabila, 2 inches sa kabila. So, ang gagawin nyo, ayan, sinubukan ko kung hindi ko tatanggalin. Ipopold ko lang. Maano pala, makapal. Yun nga ang ginawa ko. Sobrang ano pala, makapal. So, ang gagawin natin, gupitin natin yan. Gugupitin natin yan bago natin ipopold, no? Pero, ayusin lang ninyo. O, ayusin nyo. So, ngayon, dahil nagupit ko naman na, okay na siya, tatahiin na natin. Wait lang ha. Isusum natin. So, ayan na nga. Ayan. Mas malapit. Nilapitan ko. So, yung ano nyan, yung tiklop nyan is 1.5. 1.5. Yung right side niya, yung left side niya, 1.5 din. Tapos, ang gagawin nyo po, agad nyo po siyang tatanggalin yung mga himo-himol-mol. So, ganyan nga ako gumawa.
Ayan po, oh. Hindi ako marunong yung sa iba kasi, papasok yung hatak nila sa tela. Ako hindi, palabas. So, nahihirapan po ako pagpapasok ang hatak sa tela. Parang hindi pantay. So, ako, ginagawa ko, nilalabas ko siya. Ayan, oh. Mas nilalabas kong ganyan dyan. Tapos, titiklopin ko. Kaya mabagal ako eh. So, ganun kasi yung nakasanayan ko. Pero, yung iba, pag nag-fold sila, pinapapasok lang sila mag-fold, no? Pero kung saan po kayo convenience, dyan po kayo. Kasi, mahirap magbago-bago eh. Yan, mas napapadali ako pagka ganyan. So, hinahatak mo siya palabas, ay papunta dito sa palabas. Pagka naman nagtahi kayo ng gilid na ganyan, wag nyo masyadong hatakin. Kumbaga, alalay lang yung kamay nyo, tapos susunod nyo lang yung tela. Ganon, hindi hinahatak ha. Kasi pag hinahatak, nagpipilipit. O, yan. Ganyan, itataping nyo lang. So, ganun nga. At tapos, sa kabila, ganun na naman. So, yun nga. After ng kabila, dito naman tayo sa kabila. So, kung napansin nyo, times 2 na po yung video natin dyan para mas mabilis. Ayan. So, bilis-bilis na tayo dyan para hindi naman makain lahat ng video natin yung pagtatapping lang dyan. Diba? So, ganun lang. Kikita na kayo ng magkano ba? Pag nakikipagtahi po kayo, ang tahi po ng isang kortina ay 25 pesos. Pero pag subcon yan, pag subcon 5 piso lang yan per peraso. So, ganyan nga. Ayan. So, tapos na. Ngayon naman, susukatin natin. Ayan na, naging outcome. Sukatin natin yung haba. So, 84 inches yung haba niyan. Yan po yung 7 feet. Okay. So, ayan na nga. Ang ginawa ko ay, ayan, nilagyan ko ng mark. Ayan. Pag sa side by side, pagdikitin nyo lang po yung side, no? Pagdidikitin nyo lang po yung side para makuha yung inyong haba. O, yan. Lagyan nyo din ng mark sa kabila. Ayan. Pero, aside from dyan sa side, kumuha din po kayo ng sukat sa gitna. Kasi, para hindi pa-curve yung gitna nyo. Hindi palundo. Ganon. So, ako, ganon ang ginagawa ko. So, ayan na nga. O, kapag hindi pa kayo nag-subscribe pala sa aking channel, mag-subscribe na kayo mga mi, para pagka nag-upload po ako ng bagong pag nag-upload po tayo ng bagong video ay makikita nyo. So, yan nga, ganun lang gagawin. Tuloy-tuloy lang. Daan-daan lang din naman kayo sa pagpo-fold. Okay? O, yung fold naman dyan sa baba, kailangan yung fold nya mga 2 inches yung lapad or 1.5. So, ganyan. O, tiklopin nyo lang. Tapos, yan. Make sure doon sa gitna, mayroon din po yung sa gitna kasi, di ba? So, kailangan susundin nyo yung inyong gitna. Tapos, ayan, side. Okay. So, ganun lang. Tapos na tayo. Okay. Ang bilis-bilis lang, di ba? So, ngayon naman, ang gagawin naman natin ay yung paano yung butas-butasan niyan. So, ganun naman tayo sa pagbubutas. May technique dyan para hindi siya masyadong ang tawag dito, masikip. So, ganun lang. Ang gagawin nyo naman dyan ay i-cut nyo sa gitna. Ayan. Cut lang sa gitna. Mapurol pa nga ata itong nakuha ko. Ayan. Cut nyo ng 4 sa gitna. Okay. So, yung next, yung 4 na yun, bawat gagawin nyo parang 12 o 8 yan. O, yan. Kailangan i-cut nyo din yung gitna ng 4 na yan. So, dagawa tayo ng 2 lang para may sample lang kayo mga mi. Okay? So, ganyan lang siya. Ayan. O, 4. Tapos yung dulo-dulo niyan, o, cut nyo siya sa dulo. Magiging ano yan, parang pabulaklak siya. Okay? So, ngayon, yan na nga yung sample natin. May makikita, mayroon tayong ilalagay na, anong tawag dyan? Lalagay na nga natin yung takip.
O, yan. So, may makikita kayo dito parang nakaalsa. Ayan yung ipupush nyo. Pag ganyan lang siya. Push. Yan. O, kung napansin nyo, para na siyang bulaklak. Ayan. Push lang din. Ganyan. So, lalagyan nyo lang siya ng tawag dyan, takip. O. Dati kasi, binibilog-bilugan ko pa yan. Hindi naman pala ganun. Sobrang nahirapan pa ako before. Hanapin nyo lagi yung may nakausli. Yun yung doon kayo magpupush. Ayan. So, kailangan masikip. Okay? So, pag naggupit naman po kayo dito, pag naggupit naman kayo ng tela, huwag nyo naman sagarin. Magtira kayo ng konti. O, ganyan. Magtitira kayo ng konti. Ayan o. Yung sinasabi ng daliri ko. Ayan. Huwag kayong magsagad. O. Tapos, ay sunugin nyo pala yan ng lighter para hindi siya maghihimulmol, ha. Ganun po ang ginagawa ko. Huwag nyo masyadong sagarin yung pagtiklo, ay paggugupit. Ganyan, no. Huwag nyo po masyadong sasagarin. Magtitira po kayo ng tela para may kapitan yung grommet. Ayan. So, ganun na nga. Ayan, ang ganda na. Okay? So, tapos na. Ang gagawin naman natin, lighter nyo. Sunugin nyo ng lighter yung konti lang, pahapyaw lang para hindi naman siya yan, lalagyan nyo lang, papasuin nyo, anong tawag dyan, hindi ko alam kung anong tawag dyan pero ganun lang. Pag naano nyo na yan, pwede na yan. Huwag nyo na masyadong sunugin kasi baka mamaya masunog naman yung tela lahat, no? Yung ibabaw lang para hindi lang maghihimulmol, no, mga mi. O, diba? Ang ganda na. So, ganyan lang gumawa ng, tapos hanggang dulo na yon, ganyan. So, ngayon, papakita ko naman sa inyo kung ano na nangyari dito sa ating cortina. So, eto na. Ayan naman yung kanyang, sobrang ganda lang ng natin, ng cortina. So, ayan na nga yung kinalabasan. Ayun, thank you so much for watching.